Mga kapuso, ang pagkakaroon daw ng crush ay isang uri ng paghanga para sa isang tao. Ito mga kapuso ang kadalasan na paliwanag sa unang sensasyon na nararamdaman ng mga bata sa sandaling may makilala silang makakapukaw ng kanilang atensyon. Minsan, yung just a little crush na sinasabi nila ay posible palang mauwi sa pag-iibigan. Susunggaban mo ba ang pagkakataong ito kahit nalabag ito sa pamantayan ng lipunan? Dear Papa Dudut, ako po si Jay. At present, ako po ay 30 years old na at isang advertising executive na nakabase sa Hawaii. Bumibisita pa rin po ako sa Pilipinas every 3 to 4 months para bisitahin ang mga kamag-anakan at mga kaibigan ko, including my in-law. And speaking of, kaya po ako napasulat sa inyo, it's been years pero hindi pa rin po kasi ako makapaniwala na yung simpleng crush ay pwede pa rin palang mauwi sa pangmatagalang pagmamahalan. High school pa ako noon, first year to be exact, nang makilala ko si Ma'am Diana. Sa katunayan, teacher ko po siya noong first year pa lamang ako. Pagpasok pa lang po ng classroom namin ay gandang-ganda na ako sa kanya. Crush kong maituturing si Ma'am Diana. Sino ba naman pong hindi nagagandahan sa kanya, Papa Dudut? Napaka-photogenic po niya, parang si Julian San Jose lang. Siyempre dahil bata pa lamang ako, ang tanging magagawa ko lang ay ang mangarap na kahit na panaginip man lang ay mapaibig ko siya or gagalangin ko siya, na mamahalin at gagawin ang lahat para lang makasama siya sa panghabang buhay. At kung may pag-asa naman po ako sa kanya, Papa Dudut, bukod sa 9-year age gap namin at saka teacher ko siya, crush ng bayan din po siya. Kahit nga po yung mga male teachers namin ay pinipilahan siya. Kulang na lang po ay halos sambahin siya ng lahat ng lalaki sa balat ng katipunan. Mapa teacher, estudyante, kahit po maintenance ay nagkakagusto sa kanya. At isa pa po, I'm not exactly one of the brightest in her class. Wala yan. Hindi na, boy. Wala. Puro ka drawing. Wala yan. Wala. Uwi na. Oh, malis ka na lang dito. Uwi Wala na na. drawing. Ano ba? Ina! Wala akong ginagawa sa inyo ha. Tigilan nyo na lang ako. Oops. Ano to? Uy! Tignan nyo guys oh. Ganda naman ng tula ni Jay. Ang sweet. Sila daw ni Ma'am Diana. May pa-heart-heart pa siya oh. Asa ka pa boy. Wala kang pag-asa kay ma'am no? Hindi ka nga makapasa sa mga exam niya eh. Tingnan nyo ano ba? Hindi nasabi. Class. Nagbell na. Silence. Good morning, teacher! Good morning. You may take your seats. Thank you, ma'am! O, nagawa niyo ba yung homework niyo? Yes, ma'am! Except kay Jay. Wala kasing ibang ginawa kundi magsulat ng tula sa klase. Diba? Kayo, anong tinatawa-tawa niyo dyan? Ha? Ma'am, kasi po... Kasi ano? Binubuli niyo na naman si Jay? Ay, naku, mami, Ma'am, boys will be boys. Boys will be boys. Anong boys will be boys? Sobrang lame excuse niya na para mambuli kayo. You can never justify bullying. Oo, mga bata pa kayo. Pero that's not an excuse para gawin yung miserable ang buhay ng kaklase nyo. Kaya please lang, lubayan nyo na si Jay. Walang ginagawa sa inyo yung tao ah. Grabe si ma'am. Pinagtatanggol pa si Jay. Wala naman kaming ginagawa sa kanya. Talaga. It doesn't even matter kung si Jay yung binubuli. Kahit sino man sa inyong binubuli, ipagtatanggol ko kasi galit ako sa mga bully. Anyway, i-announce ko sa inyo kung ano magiging project nyo for this quarter. Ma'am, eto na ba yung sinasabi ng mga senior namin na awit nasyonalista ba yon? Yes, exactly. Hahatiin ko kayo in groups of 8 at bawat grupo ay gagawa ng kanta na may theme na pagmamahal sa bayan.
The best song will be chosen para maging entry ng klase nyo sa intersection contest by the end of this quarter. Sus! Kayang-kaya po yan, ma'am. Chicken lang sumulat ng kanta. Once mapili natin kung kaninong kanta yung isasali natin sa contest, gagawin kong point person para sa klase nyo si Jay. Ma'am? Ako po? Bakit? Dahil ikaw ang pinaka-creative sa buong klase nyo. Don't think for once na hindi ko napapansin na hindi ka nagno-notes kapag nagle-lecture ako. I see the words you write sa notebook mo. And in the words of your Filipino teacher, matalinhaga. Ma'am, hindi ko po alam kung kaya ko. Kaya mo yan, Jay. Huwag mong hahayaan yung mga kaklase mo na maliitin ka. Magaling ka. You have something they don't. And that's the gift of words. Guys, tignan nyo. Ginawa ni Jay. Ano yan? Patingin! Kayo, ano yung papel na pinagpapasapasahan nyo dyan? Ma'am, homework po ni Jay. Patingin nga. Sure, ma'am. Flames? Ano to? Uy, flames daw oh. Yee! Crush pala ni Jay si ma'am oh. Asa ka pa, boy? O ano? Masaya na kayo, ha? Nakuha niyo na gusto niyo? Napahiya niyo na ako kay ma'am. Hindi ko na kaya. Lalabas muna ako, ma'am. Iyakin! Jay! Teka lang. Class, silence! Hindi ba nyo talaga tatantanan si Jay, ha? Kakasabi ko lang na lubayan nyo, ayan na naman kayo. Palibhasa, puro kayo mga utak biskwit. Papa Dudut, hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko ng time na yon. Sa sobrang panlulumo ay wala na po kong nagawa kundi ang umiyak at mag-walk out. Pasalamat na lang po ako na naiintindihan ako ni ma'am kasi pagkasermon niya sa klase namin ay sinundan ako ni ma'am sa kantin para kausapin niya ako. Inassure niya ako na okay lang sa kanya kahit na magka-crush ako sa kanya or kahit kanino man. Kasi ayon sa kanya ay normal lang sa mga teenager na magkaroon ng crush. Na kahit po siya ay dumaan din sa ganong klase ng pakiramdam noong high school. Hindi ko po alam kung ng mga oras na yon kung pakonsuelo lang po niya sa akin yung mga sinabi niya. Pero naniniwala po ako sa kanya. Thinking na mas matanda siya sa akin, so mas wise siya tungkol sa mga ganitong klase ng bagay. Pero ever since nalaman ko po ang mga sinabi niya, ganon din po ang mga kaklase ko na may crush ako kay Ma'am Diana, ayan na. Lagi ng riot kapag nagkaklase kami. Sa totoo lang po ay hiyang-hiya ako sa kanya pero hindi siya nagsasawang paalalahanan ako na huwag magpaapekto sa pang-aasar nilang lahat sa akin. If my classmates don't have faith in me pagdating sa pag-lead sa klase ko sa competition, Ma'am Diana does. I might not be the smartest in our class, Papa Dudut, pero vision niya sa akin na ako ang pinaka-creative sa aming lahat ay sapat na para sa akin to keep going. Hindi lang po mga kaklase ko na ang nambubuli sa akin, Papa Dudut. Sa totoo lang, minsan kahit po mga teachers namin, hindi ko po alam kung bakit. Pero sobrang bad shot ako sa ibang mga teachers namin. Lalong-lalo na po sa best friend niya na si Ma'am Kathy. Ay nako Diana, ewan ko ba kung paano mo na pagpapasensyahan yung estudyante mong yan. Sino? Si Jay? Sino pa nga ba? Eh di yung favorite student mo. Grabe ka naman, hindi ko favorite student, Kath. Tinutulungan ko lang siya. Alam mo naman yung sitwasyon niya, di ba? Ano? Na binubuli siya. Well, he deserves it. Kathy, I can't believe you said that. Ano ka ba naman?
No one deserves to be bullied by his classmates. Baka nakakalimutan mong teacher ka rin. May duty tayo na protektahan ng mga bata sa pambubuli. Eh kung ikaw mismo kinukonsinti ang mga ganyan, ano na lang ang iisipin ng mga bata? Kaya ako lang nasabi yon kasi hindi ko kaya yung batang yon. Ano na naman ba kasing ginawa niya sa klase mo kanina, ha? Wala. Hindi na naman nakikinig. Tapos nung pinasagot ko ng equation sa board, wala namang maisagot. Intindihin mo naman yung bata. May pinagdadaanan sa bahay nila. I think hindi naman sikreto na may family problem sila, di ba? Kahihiwalay lang ng parents niya. Okay, fine. Alam ko rin yung issue sa bahay nila. Na-orient na naman ako ng class advisor niya. Pero may pamilya bang walang pinagdadaan ng problema? Wala naman, di ba? Kath, special case yung KJ. Hindi sa lahat ng oras may mga estudyante tayong naghihiwalay ang mga magulang. And alam mo ring hindi pare-pareho ang paraan ng mga bata para mag-adapt sa mga ganyang sitwasyon. Kahit na Diana, lahat ng mga pamilya sa mundo may problema. Pero hindi ibig sabihin na pwede ninyang gamiting excuse yung separation ng parents niya para magloko sa pag-aaral niya. Ang insensitive mo naman. Ako pa ngayon ang insensitive. Ba't di mo kaya sabihin niyang estudyante mo para siya yung matuto maging sensitive? Ang kailangan niya, alalay, hindi criticism. Mars, hindi mo siya inaalalayan. Bine-baby mo na siya. Hindi na siya bata, Diana. High school na yan. He should know better than to act the way he's acting now. That's easy for you to say kasi lumaki ka sa ideal family setting. He's not as lucky as you are na hanggang ngayon, kumpleto pa rin ang pamilya nyo na happily married ang parents mo. Not everyone has that kind of privilege, Kathy. Diba co-teacher kita? We're supposed to be on the same side here. Oo, co-teachers tayo. Pero kapag alam kong teacher na ang kumakawawa sa estudyante, I'll be the first to defend them from teachers like you. Ang sabi nga po ni Ma'am Diana sa akin noong naikwento niya sa akin outside the classroom, kahit na anong paliwanag niya kay Ma'am Kathy kung ano ang sitwasyon ko ay hindi po talaga niya maintindihan. Kasi hindi niya alam yung pakiramdam noong may pinagdadaanan kang problema. Lalo kasi at medyo malalim yung pinagdadaanan ko, especially with my parents na maghihiwalay na. Since hindi po dumaan sa ganoong sitwasyon si Ma'am Kathy. Hindi po siya naniniwalang dapat na maging excuse ang family problems para magloko sa classes, lalo na sa grade. And I also believe that, pero iba po kasi talaga yung pakiramdam kapag ikaw mismo yung nalagay sa ganong klase ng sitwasyon, Papa Dudut. Bigla ka na lang maiipit sa mga nangyayari, tapos ay hindi mo alam kung paano na dapat mag-react. Pero Papa Dudut, mahirap po talaga. At that point ay hindi ko po alam kung paano ko ilulugar ang sarili ko. Sa school, bullied ako. Sa bahay naman ay neglected ako. Saan na nga ba ako lulugar? Papa Dudut, I can't say na naging madali po ang buhay ko sa high school, having to juggle yung issue ng pamilya ko, yung pambubuli sa akin ng mga kaklase ko at ilang teachers, at yung problema ko sa grades ko. And noong masangkot po sa isang disciplinary case ang buong klase ko, mas lalo pong humirap ang buhay ko. Pagkatapos po kasi ng final exams namin, isa ako sa mga unang umalis para umuwi na nga. Nabalitaan ko na lamang po the next day na yung mga siraulo kong classmate ay sinira nila yung mga silya at locker sa classroom namin. And nakakapikon pa dito at Papa Dudut ay ako ang itinurong promotor. Paano naman po kasi magpapasimuno ang isang katulad ko kung ako nga yung binubuli ng kaklase ko, hindi ba? And to make matters worse ay paniwalang-paniwala po yung mga teachers namin na ako talaga yung salarin. Bakit? Kasi po bad shot ako kay Ma'am Kathy. And they all choose to believe her. Dahil nga po dito, thinking na pinagtutulungan po ako ng lahat ng mga teachers ko ay lumapit po ako kay Ma'am Dayan, the one teacher na alam kong maniniwala sa akin.
ba kasing nangyari, Jay? Hindi ko po alam, ma'am. Pero imposible pong ako yung magpasimuno ng kalokohan ng mga classmates ko. Ako nga po yung unang umalis ng classroom pagkatapos ng finals namin kay Ma'am Cathy eh. Sabi kasi nila, Cathy, you stayed tapos ikaw daw yung nagsabi sa classmates mo na magwala to celebrate the end of the school year. Naku ma'am, hindi po totoo yun. Hindi ko po kayang gawin yung sinasabi nila. With all due respect ma'am, I think pinag-iinitan lang po ako ni Ma'am Cathy kasi bad shot po ako sa kanya. Well, alam ko naman na Cathy doesn't have a good opinion of you. Pero I didn't think na gano'n na lang kalalim ang galit niya sa'yo para ipagpilitan na ikaw yung pasimuno. Kaya ko pong patunayan na wala ko nung nanira ng gamit yung mga classmate ko. Kasama ko po yung best friend ko noon. Kahit po tanongin niyo siya ma'am, sasabihin niya sa inyo magkasama kaming umalis ng classroom. Willing ba siya na mag-witness para i-prove na wala kang kinalaman sa nangyari? Opo ma'am, sabihan niyo lang po siya. Ready siyang humarap sa mga prefect anytime. Jay, I really hope you're telling the truth. I have faith in you. Sana hindi mo siraan yung tiwalang binibigay ko sa'yo ngayon. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. I had nothing to do with it. Alam po kayo, inosente po ako. Promise, kahit po iharap niyo ako sa mga prefect ngayon, kahit ipa-lie detector test niyo ako, totoo po talaga sinasabi ko. I believe you, Jay. Alam kong hindi mo kayang gawin yon. Thank you po ma'am. Let's just hope na pakinggan nila yung side mo. Nararamdaman ko na nagsasabi ka ng totoo. Sana nga po talaga ma'am. Don't worry, Jay. Kakampi mo ko. I give you my word. Tutulungan kitang malampasan ito. I'm doing this because I believe in you. Salamat po ma'am. You're the only teacher who ever believed in me. Thank you po. And just like she promised, Papa Dudut ay tinulungan po ako ni Ma'am Diana na humarap sa guidance office. Inassure po niya ako na kailangan ko lang magsabi ng katotohanan because the truth will set me free. Ika nga nila. And that's exactly what I did, Papa Dudut. Ikinuwento ko po kung ano ang totoong nangyari. Na sinang-ayunan po ng best friend ko nung siya naman ang kinausap nila. Eventually, napatunayan ko po na wala talaga akong kinalaman sa vandalism case ng klase ko. At sila lang ang nabigyan ng sanctions dahil dito. The following school year ay dadalawin ko po sana si Ma'am Diana sa faculty room. Binalita po sa akin ng best friend ko na nag-resign na siya. Ano? Bakit? Kailan pa nag-resign si ma'am? Bro, wag naman sanang ikasasama ng loob mo ah. Pero after kasi na na-clear yung pangalan mo dun sa vandalism case, may ibang teachers na nag-file ng complaint kay Ma'am Diana. Eh, bakit? May ginawa ba siyang violation? Eto na nga, feeling kasi ng iba, especially yung mga senior teacher, na masyado ka raw niyang pinaburan. Keso pinagtatanggol ka niya sa mga co-teacher niya. Tapos mas pinaniniwalaan ka pa raw niya kesa sa co-teachers niya. Lalo na nung nagsumbong ka tapos sinabi mong pinag-iinitan ka. Grabe naman sila. She was only doing her job. Other teachers didn't seem to think so, bro. Sa tingin nila, nakialam siya masyado sa naging case mo kaya it was possible na nagkaroon ng bias. Paano magkakaroon ng bias eh? Si Ma'am Cathy nga yung sobrang biased eh. Kesyo, bad shot ako sa kanya. Ako na agad yung promotor ng gulo. Sobra naman sila. Well, wala na tayong magagawa dyan, bro. Eh, hindi ba ako pwedeng sumulat sa principal natin? Wala na, bro. Final na yung naging decision nila eh. Right after na-resolve yung kaso, pinag-resign siya agad. Hindi naman daw niya pwedeng kasuhan ng school kasi sabi nila sir, under probation pa raw siya. O ayun, hindi na siya ni-renew para ma-regularize. Kasalanan ko to eh.
Kung hindi dahil sa akin, hindi sana na trouble si ma'am. Sana nanahimik na lang ako. Teka lang bro, mali ang sinasabi mo. Tama lang na nagsalita ka, na nilaban mo na inosente ka. Pag nagkataon, di ikaw naman yung nalintikan. And I'm sure pinaglaban ka ni Ma'am Diana kasi alam niya na inosente ka talaga. I don't think any teacher would do what she did kung wala siyang tiwala sa estudyante niya. Sa bagay. Pero bro, paano na ako ngayon? Ano na lang gagawin sa akin ng mga classmate natin? Wala na akong kakamping teacher. Wala na magtatanggol sa akin. Baka nga mas malala pa yung gagawin nilang pambubuli sa akin eh. Bro, nandito ako. Kaya nga best friends tayo, di ba? Bros tayo, Jay. Walang iwanan. Papadudot na takot po ako para sa sarili ko. Yung number 1 kong kakampi kapag inaapi ako ng mga kaklase ko ay wala na pala sa school namin. Hindi ko po alam kung napolitika si ma'am or kung kusa siyang umalis, pero what will I do now? Nag-iisa na lamang ako at defenseless. Wala na pong magtatanggol sa akin. Lalo na kapag tinatarantado ako ng mga kaklase ko. Kapag binubuli ako ng ibang mga teachers ko. Opo, nandyan si Ito, pero he can only do so much. At hindi po niya mapipigilan yung mga kaklase namin from making my life a living hell every single day loob ng eskwelahan. Siya na nga pong nangyari. Lalong lumala yung mga ginagawa sa akin ng mga kaklase ko. Dati po ay patapik-tapik lang. Ngayon po ay talagang binabato na nila ako ng papel. Ng mga maliliit na mga bato. Kahit po noong math class namin, yung mga pinadala sa amin na spaghetti noodles ay pinutol-putol po nila tapos ay binato nila sa akin every time na makikita nila ako. Hindi na po ako nakapagpigil eventually dahil dito. Nagwala na nga po ako sa harap ng mga kaklase ko at ng mga teachers ko. Punong-puno na po ako sa mga katarantaduhang ginagawa nila sa akin. Kaya po sumabog na rin po ako. At kahit si Ito ay hindi ako napigilan. Swerte ko lang po papadudot na hindi ako nasuspend or na-kick out dahil sa insidenteng yon. It was only then na nilubayan nila ako. A little too late if you ask me, papadudot. Kasi po sinira na nilang lahat yung buhay ko. Sa pagpatakbo ng college ay nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang sabi nga po nila, bagong bahay, bagong buhay. Pumasok ako sa isang university kung saan ay nag-aral po ako ng theater arts at bilang theater major ay required po ako na kumuha ng mga theater electives gaya ng theater performance, production principles at iba pa. At dahil naramdaman ko po na mas malaya na ako ngayon na mag-express ng creativity ay sumali pa po ako sa isang theater org na naghahandang magtanghal ng isang musical. Pinalad po ako, papadudot, na makapasa sa auditions. At sa unang araw ng ensayo, I ran into a very familiar face in the crowd. Ma'am Diana? Jay! Kumusta ka na? Ano ginagawa mo dito? Eto, college na. Actually po, nandito ako kasi first day na ensayo. Teka, kasama ka sa production namin? Ang galing! I'm part of it din. Talaga po? Ayos ah. Akalahan niyo yun? Dito pa ulit tayo magkikita? I know. Actually, kanina pa kita nakita. Hindi lang ako sure kung ikaw talaga. So, tinitignan-tignan ko muna. Binati mo na ako, so confirmed. Nako ma'am, it's so good to see you again. Likewise. Grabe, Jay. Huli kong kita sa'yo, ang bata-bata mo pa. You're all grown up now. Mamang-mama ka na. Hindi naman po. Ako pa rin na naging estudyante niyo nung high school. Oh, wow.
Thanks for making me feel old, ha? Grabe naman, ma'am. Agad-agad. Kung tutuusin nga, parang hindi kayo tumanda eh. Parang ang mas bumata pa kayo eh. Ay, wow! Bolero ka pa rin pala. I guess some things will never change. Seryoso kasi, ma'am. It's like you never aged at all. Samantalang ako, well, I look way older than you kahit na mas bata ako. Alam mo, buti na lang naging student kita noon. Kasi kung hindi, baka isipin ko you're trying to flirt with me. Well, you're not wrong. Hindi, ma'am. Joke lang. Sira. Seriously though, call me D. We're not in high school anymore at saka hindi mo na ako teacher. Parang ang hirap naman ata ng request nyo, ma'am. Sanay na sanay akong tawagin lahat ng former teachers ko na sir at ma'am eh. Ate, pwede pa siguro kasi para ko na kayong naging ate. Well, your Ate D is telling you to stop calling her ma'am. At wag na wag mo rin akong matawag na ate. Umayos ka nga. Alam mo, Jay, masayang masaya ako sa nakikita ko ngayon. Ha? Ano po yun? Wala. I look at you and I see a fine young man. Naaalala ko pa kung paano ka ibuli ng mga classmates mo nung high school ka. Minsan kahit teachers pa nga eh. I remember all the stories you told me. Well, oo nga po eh. Seeing how helpless you were noon, tapos ngayon, seeing how you've grown, naging mas confident ka na, mas sure sa sarili mo. Pero hindi pa rin nagbabago. Ikaw pa rin yung napakabait, napakaresponsable at maaasahang Jay na naging student ko. Only now, magka-teatro na tayo. Aaminin ko po sa inyo na hanggang ngayon ay may crush pa rin ako kay Ma'am D. Gandang-ganda pa rin ako sa kanya hanggang sa ngayon, Papa Dudut. She still leaves me breathless even after all these years at natuwa ako sa mga sinabi ni D sa akin. Pero nagulat pa rin po ako kasi hindi ko naman alam na ganun pala ang tingin niya sa akin. And since siya naman po yung nag-ungkat noong bullet pass ko, minabuti ko na rin po na tanungin siya kung totoong pinag-resign siya ng admin ng high school. Kasi daw masyado siyang naging involved sa kaso ko dahil sa pagtulong niya sa akin. Nakakalungkot man, Papa Dudut, nang dahil lang sa kagustuhan niyang tumulong sa isang batang kinoconsider noon na teacher's enemy number 1, pinilit siyang mag-resign. Sumama po ang loob ko pero ganun pa man, inassure niya ako na naging worth it naman yung ginawa niyang sakripisyo para sa akin. Kasi daw hindi ko sinayang yung tiwalang ibinigay niya sa akin by turning into a fine young man. Nag-volunteer siya para maging advisor ng theater group na sinalihan ko. Parang high school lang po ulit, Papa Dudut. Siya yung teacher ko, ako yung estudyante. Ang pinagkaiba lang ngayon ay pinaramdam niya sa akin na wala na yung student-teacher barrier sa aming dalawa. Since hindi ko naman siya professor sa mga klase ko and also because former student niya ako, bilang former student niya, ipinakita ko sa kanya na kayang-kaya kong maging professional lalo na kapag trabaho na ang pinag-uusapan. And ramdam ko naman po yung appreciation niya. Papa-rehearsals o hindi, kami pa rin po ang magkasamang tumatambay. Kumakain sa labas, nagkakape, tapos ay nagka-catch up po kami. Just like two old friends. Doon sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay unti-unting nagbago ang pagtingin ko kay Ma'am D. Wala sa simpleng high school crush, aaminin ko sa inyo na I fell in love with her. Not with Ma'am D, my high school teacher, but with Diana, the woman. Kung nagulat po siya sa pag-amin ko sa kanya ng tunay kong nararamdaman para sa kanya, siguro ako yung talagang nagulantang sa naging reaksyon niya. Hindi po siya nag-resign dahil pressure siya ng admin ng high school ko.
She left because even noong time na teacher ko pa daw siya, she already saw na may kakaibang liwanag sa akin. Dahilan para matakot siya. Lalo na po dahil bukod sa estudyante niya ako that time ay minor pa lamang ako. Pero ngayong college na ako and legally speaking ay adult na po ako, I decided to go for it. I kissed Diana. And despite her initial misgivings, especially dahil sa age gap namin, she eventually gave in and she kissed me back. Needless to say, Papa Dudut, ay may nangyari po sa amin. It was the happiest night of my life and hindi ko po ito pinagsisisihan. Even after finding out na nagbunga ang pagmamahala namin ni Dee. My parents though are another story. Miss Diana, please don't get me wrong. We are very thankful for everything you've done for my son. Lalo na nung pinagtutulungan siya ng mga classmates and teachers niya nung high school pa lang siya. Pero, of all people, bakit yung anak namin? Teacher ka niya, Miss Diana. Pero anong ginawa mo? You abused him. You raped our son. Ma, pa! Hindi ako pinagsamantalahan ni Dee. Ginusto namin nang nangyari. Naririnig mo ba yung mga pinagsasabi mo, anak? Na brainwash ka na? Hindi pa. Hindi ako na brainwash. Mahal ko siya. Nagmamahalan kaming dalawa. Right, Dee? Sir, tama po si Jay. Nagmamahalan po kami. You say nagmamahalan kayo. Fine. Sabihin na natin that you are. Pero hindi dapat pumapatol ang mga teachers sa mga students nila. Current or former. You should have picked someone your age, Miss Diana. Napakadali namang maghanap na lalaking kasing edad mo, hindi ba? Napakarami dyan sa tabi-tabi. What made our son so special? Maswerte lang kayo na hindi minor si Jay. Otherwise, kinasuhan ka na namin. And napaka-responsable mong babae, sa totoo lang. Dahil sa nangyari, binigyan mo pa na mas mabigat na pasanin yung anak ko. He's not old enough to be a father. I'm so sorry, sir. Hindi naman po namin sinadya ni Jay. This is highly unethical at napaka-immoral. Immoral? Pa, wala kami sinasagasa ang ibang tao. Walang ibang pamilya si Diana. It's not as if ginawa niya akong kabit or whatever. You ought to be ashamed of yourself. Naturingan ka pa namang teacher. Do you honestly think nagagalangin ka pa ng mga estudyante mo kapag nalaman nila na nagpabuntis ka sa estudyante? Ma, with all due respect, parang sobra naman po ata yan. Kung magsalita po kayo, akala nyo si Diana lang yung may ginawa. Dalawa po kaming pumasok dito. Yun na nga anak eh. Ang bata-bata mo pa. Naghanap ka ng batong ipupukpok sa ulo mo. Ang laking sakit sa ulo ng ginawa mo. So, what are you saying, pa? Nung pinagbuntis ako ni Mama, sakit sa ulo lang ako? Ganon? Anak, huwag kang magsalita ng ganyan sa papa mo. Baka malintikan ka. Wala po akong intensyon na mambastos, Ma. Pero sana, galangin niyo rin naman po kaming dalawa. Ako mas lalo na. If you can't respect her, please respect me and the decision I made. I loved her, even nung teacher ko pa siya. Suntok sa buwan na nga po na mangyari yung ganito sa akin eh. But you're too young, anak. You're only 18. Yung pag-aaral mo, paano na? Miss Diana, please don't tell us na you're going to be like other girls na pipilitin yung mga nakabuntis sa kanila na tumigil sa pag-aaral para magtrabaho. I can assure you, sir, ma'am, hindi ko po hahayaan si Jay na pabayaan yung pag-aaral niya. Sa ngayon naman po, kaya kong buhayin yung magiging anak namin. I still have a job after all. It's the least I can do for your son. High school pa lang po siya, inaalalayan ko na po siya. I don't see why I should stop doing the same now. Lalo na po't magkakaanak na kami.
Ma, Pa, please, give us a chance. Hayaan nyo kaming patunayan sa inyo na mali kayo ng iniisip. Ayon pa sa mga parents ko ay hindi nila gusto yung buong setup na nangyari. Na nakipagrelasyon ako sa babaeng hindi hamak na mas matanda kesa sa akin. Yun pa man ay binigyan nila kami ng pagkakataong patunayan na hindi magiging hadlang sa pag-aaral ko ang relasyon namin ni Dee at ang magiging anak namin, Papa Dudut. Hindi naman po sila nagkamali dahil nairaos ko ang pag-aaral ko, graduating at the top of my class, summa cum laude. Dahil dito ay ibinigay nila sa amin ang blessing nila and eventually, mula sa pagiging crush ko, si Diana na teacher ko noon ay naging misis ko na po siya. Sa ngayon po ay nakabase na kami sa Hawaii at nasundan na ang pangalawa yung panganay namin at nakapagtayo ako ng sarili kong advertising agency. Small time lang, pero maayos naman ang kita kahit papaano. Kaya hindi ako nagkukulang sa pagpuno ng mga pangangailangan ng pamilya ko. Kapag tinatanong po ako ni Diana kung nagsisisi ba ako na minahal ko siya, iisa lang po ang sagot ko. Wala akong pagsisisi. Minahal ko lang naman ang taong ni minsan ay hindi ako iniwan even if napakadali para sa kanyang gawin ito. Lubos na gumagalang ang inyo pong kapuso at kabarangay, Jay.